Hello guys, happy Sunday, no? Dito kami sa church. Tapos namin mag-vlog muna tayo habang hinihintay namin maubos yung sasakyan sa parking lot. May pumasok sa isip ko kasi guys, when it rains, it pours. Hanggang nakahiga ka na, tatadyakan ka pa talaga ng tadhana, no? So nung Christmas 24, nagkasakit ako, no? Nagka-flu ako ilang araw. Tapos nung New Year, na-hack yung channel ko. Tapos last week, nabangga ako. Tapos kanina, ang ganda ng pasok ng 2026. Tapos kanina, yung mga kapatid ko sa Pilipinas, sabi, na hospital daw si Mami. Ganda ba ng pasok ng 2026? Tapos ikaw, itong asawa ko, sabi niya, feeling ko maganda 2026. Hindi, bago pasok, puro kamalasan eh. Anyway, yeah. Ako maganda. Yeah, siya maganda. Anyway, yun nga, gusto ko lang pag-usapan. Kasi sabi ko, i-vlog ko na bago. Sino kayo may balat sa puwet? Sa harap yung balat ko, hindi sa puwet. Hindi, kaya pag-usapan na kasi. Excited. Hindi, sabi ko, i-vlog ko na bago ko makalimutan. May pumasok kasi sa isip ko eh. Dali. On ko na. Hindi, on ko na para. Malamig kasi sa labas. Hindi, sabi ko i-vlog ko na bago ko makalimutan. Yung case ng mami ko. So usually, hindi natin pwede pag-usapan ng case ng pasyente. HIPAA. Ano ibig sabihin HIPAA? Privacy. Yeah, patient's privacy. Privacy Act yan. HIPAA. HIPAA. Dito, no? Hindi ko alam sa Pilipinas kung may HIPAA. Patient's privacy. Dito ka sa camera, mag-join ka. So, ayan. Mag-join ka na rin ha. Ayan, naka-AC na. No. Naka-AC ang AC. Para meron akong Huwag ka na mag-AC. Malamig sa labas. Okay. Bakit mo inon pa? Ibaba na lang. Bababa ko ngayong Okay. Nainitan ako. Check engine light pa. Pati kotse pa pala namin, di ba? Ayan, naka-check in. Kailangan may train seat po, sunod-sunod yung kamalasan. Anyway, gusto ko i-discuss kasi yung case ng... Dali lang, gusto ko i-discuss yung case ng mami ko eh. Bago ko makalimutan. So... Ano nga yun? Yan, na-hospital siya kanina. Magang-maga dito. Gabi dyan sa Pilipinas. Ang baba ng BP. Kaya usually, pag ibang tao, hindi mo pwede i-discuss yung Pero syempre, kamag-anak, nanay ko naman, pwede. May consent ako na i-discuss. May consent ba siya? Sa'yo? Hindi na siya makapagbigay ng consent kasi Ikaw ba yung unconscious PA siya niya? Power up, ikaw ba yung... Ako yung paborito niya anak. Pwede ba yan? Hindi. Hindi totoo. Hindi ka na nga niya kilala. Hindi na ako kilala ang nanay ko eh. Hindi na ako kilala ang nanay ko. Ano ba edad ni Mami? 83? 84? 80. 80 pa? Hindi, 82 na. 80 lang siya. 82 na. Nag-birthday lang siya. Nag-80 lang siya. Alam ko 82 eh. Alam ko 82. Nag-birthday lang siya nitong ano ka ba? Nung uwi ka, nag-birthday. Ang babata. Hindi kaya nga ito meron kasi akong insight. No? So yung mami ko, sabi nila nag-uulyanin na, makakalimutin, nagsi-second childhood, gano'n. Di na alam yung ginagawa, di na alam yung sinasabi. Isa nga sa mga regrets ko nung umuwi ako sa Pilipinas, there were times na nainis din ako sa kanya kasi makulit na. No? Makulit na. Nung nagbakasyon nga kami sa Palawan, tulog pa kami sa isang kama eh. Sama namin si AJ, tatlo kami. Malaki naman yung kama. Reklamo lang si AJ. Hindi rin siya makatulog kasi bangon ng bangon si Mami, ihi ng ihi. So isa ng clue yun, isang clue. Ngayon ko lang naisip eh, okay, clue na. Ihi ng ihi kasi diabetic. Yeah, diabetic siya eh, diabetic. Inom siya ng inom, polydip siya. No, polyuria, polydip siya. Panay inom, panay ihi. Control yung sugar mo. Pero parang clue yun eh, parang clue. Kaya ginawa ko ng video. Why does this smell take so long to go away in the restroom? Hold on, yeah, because she's old. Walang walang vent doon. Polydip siya, polyuria, ihi siya, ihi. Polipag, yeah. Anyway, Gagi sa gutom. laging gutom. Oo nga pala, no. Kumain kami sa breakfast ng hotel sa Palawan. Taas ang sugar. Pagkatapos namin kumain,
humihingi siya ng pagkain uli. Sabi namin, Mami, kumain na kayo. Eh, kumain na ba? Parang feeling tinitipid namin siya, pero kumain na siya eh. Kailangan mo, Hindi na nagagamit ng katawan. Kaya nga, Yung sugar. kailangan niya talaga ng full-time mag-aalaga Nasa kasi dugo. pagka hindi niya na alam ginagawa niya. Kumain na siya, akala niya kakain pa lang. Tapos pag pinagsabihan mo, magtatampo, akala niya tinitipid siya. Pero hindi niya alam, para sa kabutihan niya yun. No? Hindi siya pwedeng kumain kasi ng sobra-sobra. Tumataas yung niya, blood sugar. Anyway, ang gusto kong insert dito, yung Filipino values natin kasi na pagka tumanda na, tinatawag nating ulyanin, accepted na ulyanin, 'di ba? Pero yun nga na pag kayo nasa medical profession or may alam kayo na-expose kayo sa sa medical profession, merong dine-develop na clinical eye. May tinatawag na clinical eye na unang tingin mo pa lang, alam mo na may something, may mali. Kasi ngayon ko na-realize, sabi ko talaga parang ba't gano'n? Ang tagal ko na iniisip, bakit gano'n yung decline ng niya mental state. Ang paliwanag nung bayaw ko, si Albert, sabi niya, baka kasi si daddy, mahilig daw magsugal yung tatay ko. Kaya sharp pa yung isip. Si mami hindi nagsusugal, kaya ganyan. Parang hindi ako kumbinsido. So, ngayong umaga, parang na-confirm yung hinala ko. Kasi, ang taas ng creatinine niya Ang taas ng creatinine ng mami ko. So, hindi kaya, ihi nga siya ng ihi, pero ang iniihi niya lang, fluids. Water lang. Hindi niya nilalabas yung dumi. Ibig sabihin, yung mga creatinine nga, yung mga toxins. So, nalalason yung brain. Kaya it appears ang manifestation nun, yun nga, confusion. Sa tingin natin, tama ba assessment ko, doktora? Tama ba? Hindi. Hindi yun Pwede, di ba? mangyayari kasi hindi mangyayari agad-agad. Hindi overnight, pero Ang CKD, silent killer yan. May mga, chronic kidney disease, CKD. Oh, I know, pero hindi ba pagka mataas ang creatinine mo, confused ka, hindi ka makapag-isip ng tama? 'Di ba? Pag mataas ang pwede creatinine rin, mo. pag mataas ang sugar mo. Mataas ang lagi, pag may DKA ka. Pag mataas ang sugar mo, Isa signs is confusion. nga, pero pag mataas palagi ang sugar mo dahil diabetic ka, mataas ang blood pressure mo, pwede masira ang kidney. So pag nasira ang kidney, meron ka na naman bagong mga problema. 'Di ba? Kasi hindi na filter yung dumi sa katawan mo. So yung dumi na iiwan sa brain, maapektuhan talaga yung mental state mo. Kaya hindi kaya ang pinupunto ko dito, hindi kaya majority ng mga tumatandang Pilipino dahil hindi naman nagpapa-check up, hindi naman nagpapa-labs, kinukonsider lang natin na ulyanin, pero in reality, mataas na ang creatinine o yung mga toxins meron na sa brain, hindi nilalabas. Kaya yun. Part din yun ng aging, guys. Part ng aging. Magkakaroon ka ng dementia. As you age, magkaka-dementia ka talaga. Magkakademensya ka talaga. Pero sabi ko nga nung nag-look back ako, sabi ko nung umuwi ako, bakit gano'n si mami, hindi pa siya gano'n katanda May mas matatanda pa sa kanya na, although individually, ibang kakaiba naman. Pero yun nga yung clinical eye ko, sinasabi na parang may mga alam ako mas matanda pa. May mali. May mali. May mali sa mental state. Yun mental state. May iba sa naapektuhan yung mental state. So, ang inaano ko lang diyan kasi sa culture natin, meron ding vascular dementia. So, pag na-stroke ka na, nagkakaroon ng naapektuhan kasi yung brain mo. kinukulang ng blood supply yung brain Naapektuhan na yung brain mo. Naapektuhan na, may damage na. Vascular dementia, isa din yun. So, totoong may dementia siya kasi may dementia na. May dementia na. Na-stroke na siya. Aside from that, diabetic nga, parang interrelated di ba? Yung puso, yung kidney. Lalo na pagka may problema ka sa blood pressure at saka sa blood sugar, madadamage yung mga organs mo, specifically yung kidney. Tapos pag na-damage ang kidney, pupunta sa lungs. damay na din yung iba. Pati yung heart. Madami ka na rin. Tapos pag hindi ka na makagalaw, pneumonia ka na niyan. Pag nasa bed ka, pneumonia ka na.
No, sama Hindi, sa. bumabang immune, ano nila. Oh, yun, just prone ka sa infection. Oh, Immunocompromise sila. immunocompromise ka. Hindi nga kasi pag palaging nakahiga ano na yan. Tapos naka-diaper pa. Oh, yun, UTI. Nako, yun pa suspension namin dahil recently nag-diaper. Baka palaging madumi yung doon sa niya. Yun yung infection, aakyat. Yung kidney function din, isa yun. Oh, yun. Tapos pag yung Pwedeng yung UTI nag-cause ng, aside from diabetic siya, na prone siya sa UTI. prone sa So, UTI Yung UTI, yung infection, pumunta sa kidney, kaya na-affect kaya nga, yung damay-damay kidney. na nga. Damay-damay. Pero madali lang naman yan, antibiotic lang. Tapos, Okay, observation lang. O sige, sa treatment na tayo. So hindi kami doktor, ano lang to, kwentuhan lang kwentuhan. May alam kami ang sa akin lang pag may mga ganyan kasing case, dapat aggressive na yung aggressive yung doktor Hindi yung hihintayin nyo pa yung doktor na nagte-tennis. 'Di ba? Sa Pilipinas ganun residente lang yun nandiyan sa ER. Ay, tawagan niyo si doktor. Tingnan natin anong gagawin. Hindi sila makapag-decide ng on their own. yan. Crea 6 ang taas. Ang taas na mataas na yung creatinine. Stat ang dialysis. Dapat i-dialysis agad. I suggest. Dapat Tapos i-dialysis mataas ang agad potassium. kasi madumi yung madumi yung dugo na nagsi-circulate. So dapat i-dialysis agad, no? Ang problema, iba ang protocol sa Pilipinas. I don't know kung may protocol or iba, no? Masyado tayong dependent sa yung doktor na pinakamataas. Hindi, tsaka yung bago pa mabigyan ng kwarto, Ayun, bago ka mabigyan ng kwarto, ang tagal-tagal. Ayun ang problema. Parang yung kaibigan namin, no, yung kapatid ng misis niya sa Pilipinas, sa St. Luke's, ay na-admit, ganyan. Tapos yung kaibigan namin dito, ang anak nurse. Bata pa, bagong nurse. Galit na galit, tinuturuan daw niya yung mga tinuturuan niya yung mga wala namang magagawa kahit gaano ka lalo na siya, alam niyo yung mga bagong nurse, feeling alam na lahat sa ER nurse. ER nurse, I know, pero wala ka namang magagawa. Pilipinas yun hindi mo pwedeng manduhan sila, dapat they should be doing this, they should be doing that. Hindi nila they're not gonna do that in reality. Walang protocol. Walang protocol. Iba. Hindi mo pwedeng, kaya ang advice ko, kunyari, nurse ka dito sa Amerika, o kahit doktor ka, hindi mo pwedeng turuan sila. Ganun ang reality. That is the reason why yung mga politiko, yung mga mayaman, Chris Aquino, dito nagpapagamot. Di ba? Doon ka na sa kasi iba yung patakaran sa atin Una pag wala kang pera. Una hindi namin gagalawin yan, kailangan pang deposito. Kailangan hindi ka gagamutin. Tapos yun yang nakita ko diyan dati hinihintay pa si doktor Ay, hinihintay pa namin sumagot si doktor kung anong gagawin. Si doktor nagtitennis. Tatapusin muna yung game bago mag-reply. Ay, buhay. Yun ang nag-arrest na yung pasyente. Nag-arrest na. Ang tagal naman mabigyan ng ng kwarto or iswero, ang tagal naman. Parang nag-iintayan. Hindi, kung maabutan sa ospital ba, sa CPR ba nila yun? Kaya nga meron ako dating experience meron ako kino-cover na doktor niya sa Lucena. Sini-CPR niya yung pasyente sa ER habang yung mga kamag-anak nakatingin sa bintana, sa window, no? Tapos katabi ko yun, sa harap ko nangyayari yun. Sabi ng doktor, ginagawa ko to kasi nakatingin yung mga kamag-anak. Baka mamaya demanda ako. Pero alam niya, wala na yan. Wala na, patay na rin. So ginagawa lang nila yan to avoid losses. Very grim, pero yun yung reality. No? Minsan ina-avoid lang nila. They're just covering their behind. Pero yan ang ating sitwasyon, medical situation, lalo na sa Pilipinas. Kahit meron kang magandang idea, hindi ka naman pakikinggan kasi hindi mo alam kung ano yung protocol nila. Isa pala sa mga pag mga elderly. Sabi mo dito. Yung confusion, yan, isa yan sa sign. Pag confused na yung Pag confused. dati okay siya, biglang na-confuse. Magtaka ka.
Oo. yan, isa yan sa sign, urgent yan. Oo. Referral yan sa ER kasi lalo na kung yung autosat nila mababa, Oo. confused, di makahinga. Ang very ano lang talaga prominent na difference. Ewan ko kung sa Pilipinas idadialysis agad 'yon. Parang hindi, no? Dito dialysis agad 'yan eh. Oo, stat. Acute, kaya nga may acute sa mga ospital dito eh. Acutes, tawag ng mga sa acutes. Ba't tinatawag na acutes? Ba't may S? Sa acutes. Marami. Hold on. Let's go home. Kaya ibig sabihin, anong sabi mo? Nasa ER pa lang, pine-prepare na yung Oo, dialysis. Pag dumating Kasi alam mo, pag creatinine, dumating sa 6, ER, ang may taas. ano na agad, Ang taas, kailangan tanggal. Yung sinasabing protocol, may plano na agad. Oo, may plano na. Nasa ER wala pa pa lang. sa, Wala nang iniintay. Dapat may step na agad na nasa to ER take. pa lang, alam na agad yung steps na gagawin. Oo, may alam na, wala nang Kaya iniintay. kami, ang window namin, pag start yung pasyente, 2 hours eh. Dapat Dapat mahok na sa dapat machine. na-dialyze mo Na-dialyze agad. na. Kasi mataas ang potassium. Kasi mataas ang potassium tsaka creatinine. Potassium, nako, delikado ang heart. Tama? Oo, mag-a-arrest yan. Mag-a-arrest eh. Sabi ng ate ko, ano naman, napaka-encouraging naman ng comment mo. Siyempre, ako nandun, dapat magpapanik na ako eh. 70/40 ang BP. Ay, nako. Hindi, alam naman sabihin ko, Baka hindi, if isuswero naman siya, so bibigyan siya ng pero fluid. 70/40? So, Sasabihin mo ba, ay malakas yan! Malakas pa sa kalabaw yan eh. dapat nga, Hindi kung pwede. 70/40, dapat nabigyan Kung ba, na ng IV. magre-ready ka fluid. na. Dapat may ginagawa na. Pag 70/40 ang pasyente ko, yung crash cart nakaabang. Nakaabang na yung crash cart. Nakaabang na ang crash cart. Dapat nakaabang na yung crash cart kasi hindi mo alam. Anytime, pwede mag-flip yung ano niya health eh. Diba? Kaya nga may tinatawag na 50-50. Hindi, Diba? pag 70/40 dapat Baba nun, ang baba. naka-IV yan dapat, tapos binibigyan na dapat ng Binigyan pampalas. na, dapat may bolus na yan ng ng IV niya para biglang taas yung niya, fluids. Anyway. Hindi, kung septic pa, kung sepsis, dapat halo-halo. nabigyan na ng Broad antibiotic. spectrum na antibiotic. Pero Anyway. catheter naman daw na, so Kinadeter para maihi. Paano kung lalabas nga lang dun fluids? hindi, dapat kung una, nasaruhan na siya dapat. Dapat suwero agad. Nabigyan na siya ng IV antibiotic. Saka dapat yan, Tapos ma-dialysis. nabigyan na siya ng suwero. Dapat Binigyan daw ng gamot, so baka, ino-observe yata, pa daw, binigyan ng gamot. hindi, walang kwarto eh, hindi pa malipat sa ICU. Dito malipat sa ICU. Ay nako. Ino-observe pa daw yung epekto ng gamot. Ay nako. Sa kaka-observe hindi nyo alam, meron na agad na complication na naman na mag-a-arise. Anyway, so inaano ko lang, gusto ko i-focus. Huwag kayong walang bahala pagka nakita nyo yung elderly na confused or hindi na alam yung ginagawa, hindi na alam yung sinasabi. Huwag nyo basta sabihin na ulyanin na kasi matanda na. Baka lang kasi. Hindi yan overnight, dapat Matagal na siguro. Matagal na may problema sa kidney. Chronic kidney disease ang CKD. No, so ibig sabihin gano'n, wag kayong kasi parang yung sa culture natin, ulyanin na yan eh. you have a test on Baka Wednesday. kasi You have a test on Wednesday in math. tapusin ko na to. Baka kasi may ibang rason. Lalong-lalo na kung yung creatinine, hindi biro ang mataas na level ng creatinine. Hey, I'm vlogging. Hindi biro yung mataas na level na creatinine, no? Ibig sabihin na po-poison yung katawan, lalong-lalo na yung brain. So, with that guys, yan ang update ko. May pangit na naman nangyari sa akin. Pero I believe okay lang. Ito sinishare ko sa inyo para may matutunan kayo o may magising kayo. Lalo-lalo kung meron pa kayo nabubuhay na parents na may edad na. Kailangan bantayan nyo talaga. And kailangan habaan yung pasensya. Kasi baka mamaya wala silang control. Kaya nila nagagawa o nasasabi yung mga bagay-bagay na nakakainis. Kasi, yung brain nila. Anyway, tapusin ko na yung vlog na to. Hopefully may mangyaring maganda next time na mag-vlog ulit ako. See you next time. Bye.